Hello mga palangga. So today pala pumunta kami sa barbershop para pagupitan yung anak ko. Kaso papunta pa lang kami sa barbershop, nagulat ako. Bakit ang daming sasakyan nakapark sa gilid? Kasi pala today is Labor Day dito. So walang trabaho 5 days. So yung mga tao pumupunta sa dagat, tinatawag nilang dahay dito. So kasi malapit lang kami talaga sa dagat. So ayun, sa harap lang ng bahay namin, paglabas namin diretso ang daming tao. So, yan mga sasakyan nila, nakapark lang sa daan. So, ayan, nandyan na kami, pinagupitan na namin yung baby ko. Sobrang very good niya today kasi hindi siya umiiyak. For the first time na hindi na siya umiyak, ginupitan. Kasi yung baby pa talaga siya, 20 days pa lang siya, ginugupitan na namin siya eh. Pero, nung nagkamalay na siya, ayaw niya magpagupit talaga. Umiiyak siya. Pero ngayon hindi na. So, sobrang good na ng baby ko, no? Kasi malapit na yung birthday ng pamangkin ng asawa ko. Magdidibo na siya. Actually, lalaki. Kaya nag-ready na sila. Pati din yung asawa ko nagpagupit na. So, dahil na-curious ako, ba't ang daming sasakyan sa daan? Pag pauwi na kami ng bahay, so dumaan kami. Kasi malapit lang talaga to sa bahay namin. Walking distance lang. So, ayun, ang daming tao doon sa mismong dagat. By the way, nangalahati na yung dagat. 70% yung nawala. Kasi parang siya, low tide. So, ayun, tumakbo na yung baby kong makulit. Ayun, habol ng habol yung tatay niya sa kanya, no? Hinahayaan lang siya ng tatay niya kung gusto niyang maglaro sa mud or whatever. Kasi, papalagyan naman din siya after. Kasi nga, ginupitan siya. Yun ang ingay ng anak ko. Like father, like son talaga silang dalawa. Tsaka first time nagreklamo yung asawa ko, sabi niya, pagod na ako para daw monkey yung baby niya kasi sobra daw likot at tsaka sobrang energetic. So sinabi ko ngayon, alam mo na. Guys, may i-chismis lang ako sa inyo kasi akala ko kasi sa Pilipinas lang ang napakaraming marites. Doon pala ako nagkamali kasi mas marami pala talaga dito. Kasi dito sa amin, nagugulat na lang ako. Meron yung parang isang matandang mga nasa 50s na siya na, ang lakas niyang magsalita. At saka yung, the way ko siya tinitingnan, parang nanggigigil ako. Hituto siya kung nakatingin. Inisip ko siguro chismosa to. At saka parang nanggigigil ako sa boses niya kasi sobrang lakas na parang lalaki. At saka parang chismosa talaga yung dating niya, no? Kasi palagi ko siyang nakikita sa kapitbahay namin. Every time pag nagsi-CR ako, naririnig ko yung boses niya sa labas. Sobrang lakas. At saka araw-araw. So ano namang ibig sabihin nun? Pag nandun siya sa malayo pa yung bahay niya dito. Nasa unahan pa. Tapos pumupunta siya dun sa kabilang bahay namin. I mean, kapitbahay pala namin. Kasi nga, ewan ko, daming sinasabi na hindi ko naman maintindihan. So, na-curious ako. Nagtanong ako sa asawa ko. Kasi palagi siyang pumupunta sa bahay eh. Tapos, yung asawa ko, parang ang bait naman sa kanya. Pero the way she speak talaga, parang nabubusit ako. Kasi parang nakikita ko, parang chismosa to. Ngayon, na-curious ako. Sinabi ko sa asawa ko, bakit parang sa tingin ko, nag-translate ako, parang yung babaeng yun, parang chismosa, anti mo ba yun? Sabi niya, hindi, kapitbahay niya lang daw siya. Sa sinabi niya talaga, yun talaga daw yung pinaka-chismosa nila sa barangay nila dito. There's a time pa nga daw na pinagalitan siya ng asawa ko kasi yung asawa ko ayaw niya ng mga chismosa or something na nangingialam sa may buhay ng may buhay. So, chismosa siya eh. Kaya yun, parang pinakailaman niya yung buhay ng asawa ko. So, sinabihan siya, pinagalitan siya. Malakas pa naman boses ng asawa ko. Parang babae din to magsalita. Diyos ko, pag nagagalit to, wala siyang pinipili, matanda man o bata. Pag once nagkamali ka sa kanya, magagalit talaga siya. So, ayun. So, kung magchichismis daw siya about sa asawa ko, good chismis na daw. So, ayan, pinabayaan lang ng asawa ko yung anak ko na maglaro sa putik. Ang saya-saya niya yan. Ayaw niya nang umuwi eh. Ayun. Pinapauwi na siya ng tatay niya pero ayaw niya talagang umuwi. Umiiyak siya dahil gusto niya pang maglaro. Sobrang basa niya na talaga. Ayun. Kaya kinarga na lang siya ng tatay niya. Kaso iyak talaga siya kasi ayaw niya pa talagang umuwi. So pag uwi namin sa bahay, yun, nagluto agad yung mother-in-law ko. At tamang-tama, nagutom na rin ako. So, ayun lang. Thank you for the chismis.